hindi lang po pag-aayuno sa pagkain ang pwedeng gawin ngayong darating na Kwaresma. Ayon po yan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Hinikayat din po nilang publiko na mag-ayuno sa paggamit ng social media o yun pong tinawag nilang digital media fasting. At yan ang pinulsuhan sa Barangay Saksi. Mag-check lang daw ng social media, pero hala, napuyat na sa kaka-scroll. Guilty ka ba rito? Hindi may kakailang ang malaking bahagi ng buhay ng ilan sa atin iginugugol sa mga aktibidad online. Kaya sa pagsisimula ng Kwaresma sa Ash Wednesday bukas, hinimok ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang pagsasagawa ng digital media fasting. Mas kilalang paraan ng fasting o pag-aayuno ang pag-iwas sa ilang pagkain tuwing Kwaresma bilang pagpapakita ng pagsisisi at debosyon. Sa pastoral letter ng CBCP, ang fasting ay pag-iwas din sa mga nakakadlang na buksan ang puso sa Panginoon. Ang tanong, kaya ba itong gawin? At gaano katagal kakayaning umiwas sa social media? Sabi ng isang netizen, kayang-kaya kahit mahigit isang araw pa. Lumaki naman daw ang mga millennial na walang social media. Plano na rin niya ang social media break bilang bahagi ng abstinence ngayong Kwaresma. Kinaya raw ng isa pang netizen na gawin yan noong nakaraang taon, mula Miyerkules Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Madali lang bumitaw sa SOCMED kapag maraming ginagawa, sabi ng isa pa. Madalas ay nagbubukas lang daw siya kapag may natanggap na mensahe. Sabi naman ng isa pa, walang signal sa lugar nila sa probinsya, kaya hindi makagamit ng gadget. Malilibang doon, lalo kapag kasama ang pamilya. Ang isa pa, kaya raw hindi mag-social media ng isang oras habang nag-charge ang cellphone. Sabi ng isa pa, kaya naman kung iiwas sa entertainment, pero kailangan niya ang gadget para sa trabaho. Sa way po ng trabaho ko, sa cellphone po kasi yung yun talaga yung hawak ko. So parang siguro minutes lang po. Mga minutes lang din po, or mga oras lang. Feeling ko nga pag matutulog lang. Nagbi-business din kami, so parang ang hirap na hindi mag-gadgets. We tried na hindi mag-gadget like for half day, pero wala eh. Na-miss pa rin ng kamay namin na mag-phone. Siguro oras lang din kasi bali hindi naman kasi nawawala yung pinaka-contact, lalo na kung hindi naman kailangan magkakasamang pamilya. Ayon sa CBCP, hindi naman forever ang pag-iwas sa digital media. Ito ay sakripisyong iaalay para sa Panginoon, lalo na ngayong Kwaresma. Ang panukala ay hindi ito fast rule. Ito ay pantulong sa atin na lalo tayong mapalapit sa Diyos. Na patuloy nating magbigay daan sa mas makahulugang bahagi ng buhay natin. Matagal na siguro hindi tayo nananalangin kasi walang time eh. Nag-game ako eh, hindi ba? Walang time kasi kailangan sagutin ko lahat ng email. Teka muna. So, napag-isipan mo na ba yung kasalanan mo? Nakapagbalik loob ka na ba sa Diyos? Sa family namin, medyo kami sa fasting rin, and then meron kaming mga gawain ng simbahan na ginagawa tulad ng pakaridad. Pero yung sa social media, susubukan. Payo nila na limitahan ang pag-scroll bago matulog at pagkagising, pati sa tuwing kumakain at sa mga salo-salo. Maiging ilaan ang oras sa iba pang mahalagang bagay. Palitan natin ang ating mga screen time sa pananalangin. At saka yung pakipag-usap natin sa kapwa natin na face-to-face na maaaring matagal mo nang hindi nakakausap para naman pag-usapan nyo ang mas magandang kinabukasan. Pag-nilay-nilay ang gagawin natin, so kaya mo, lilipitan mo pag-awa? Pwede naman kasi family day din po yun eh. So mas focus tayo sa family. Kung may time po tayo na mag-focus sa phone, dapat may time din po tayo mag-focus kay God. Ayon sa CBCP, hindi lang ang mas malalim na ugnayan sa Panginoon ang maaaring idulot ng digital media fasting. Maaari ring mapalakas ang ugnayan sa pamilya at komunidad at magbibigay ng emotional peace, pahinga at kalinawan sa pag-iisip. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.